Palakpakan ba natin ang ating Panginoon? At hinihiling ko po si Brother Jose na idalangin muna po ang salita ng Panginoon. Siya po yung gusto kong mag-pray para sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Lord, tinatas po namin ang araw na ito sa iyong mga minsay na ibibigay sa aming pastor o aming evangelist na siyang gagamit mo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ibigay mo sa kanya ang kapangyarihan, Panginoon, upang maunawaan namin ang lahat ng kanyang gustong ipabot sa amin, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Wala ko po, Panginoon, ibang ibabalik sa iyo, kundi ang kapurihan, ang papasalamat sa iyong binigay sa amin ngayon na Pastor, Panginoon. Salamat po muli, hallelujah. Ang lahat po magsasabi ay Amen. Everybody say Amen. At Isaiah 43 verse 19. 19. Okay. Isaiah 43 verse 19. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkaroon ng ilog sa lugar na ito. Praise God. Pwede pong palakpakan natin ating Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah. Praise God. Pakaupo na tayo mga kapatid. Ang salita ng Panginoon na ating dadaling ko po sa inyo ay The God Waymaker. Kaparaanan ng Diyos sa bawat nilikha niya. Minsan mga kapatid, ang kaparaanan ng Diyos, malaki ang karagatan. Hindi natin kayang gawaan ng daan. Ngunit itinuturo tayo ng Panginoon doon sa karagatan na kung saan hindi natin kayang gawaan ng daan. At kapag titingnan mo, Brother Alex o Sister Ye, ang karagatan, sabi ng Panginoon, Sister Ye, Brother Alex, pumunta kayo sa karagatan. Gawaan nyo ng daan. Di ba magrereklamo ka sa Panginoon? Panginoon, napakahirap yata yung San Manico Bridge nga eh. Taon, it takes a long years ginawa bago mo malagyan ng daan. San Manico ngayon lang ya. San Manico Bridge lang yon. At papupuntahin ka ng Panginoon sa dagat at sasabihin sa iyo, gumawa ka ng daan. Sa likas na kaisipan ng tao, parang napaka-imposible nating gawin ang pinapag-utos ng Panginoon. You cannot measure the will of God. Ang sabi naman ng Panginoon sa atin, sumunod ka lang at tiyak na may mangyayari sa buhay mo. At bilang ikaw tao, sasabihin mo, ayaw kong sumunod, Panginoon. Kasi kitang-kita ko na hindi ko kayang gawin. Ang sabi sa iyo ng Panginoon, sumunod ka lang. Sumunod ka sa instruction ng Panginoon at ikaw ay magkakaroon ng sariling kaparaanan ng daan na gusto niya sa buhay mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Minsan sa buhay niya mga kapatid at sa buhay nating lahat, sinisikil po natin ang karapatan ng ating Panginoon upang gumawa siya ng sariling daan sa bawat buhay niyo. Sa tingin niyo na negatibo sa bawat kaisipan ng pagiging tao niyo, na akala niyo ay hindi niyo kaya, sumunod ka lang. Ang Panginoon ang dakilang patnubay mo. Ang kautusan ng Diyos, taliwas sa kautusan ng tao at negatibo na pananaw ng tao at sa pananaw ng ating Panginoon ay negatibo. Sa ating kapag nawala na tayo ng bigas, sinusimulan na natin mag-isip ng ating kinabukasan. Lord, isang saing na lang tomorrow ang aking bigas. Ang anak ko ay 5. Paano ito kakain? Brother Alex, iniisip mo kinabukasan wala kang pagkain. Matulog ka na lang. At pag itinulog mo, gigising ka, nagutom. Sabihin mo sa sarili mo, gutom ako. Pero nakalipas yung isang araw sa buhay mo. Wala ka rin naman magagawa eh. Di ba? Kahit pilitin mong isang bagay, kung wala kang magagawa, wala ka talagang magagawa. Ang tao, mga kapatid,
sa sarili niyang kalooban kapag siya ay nagigipit? Saan kumakapit? Saan kumakapit pag siya ay nagigipit? Sa patalim. Traditional ba yun? Nahawakan niyo yung kutsilyo at hawakan niyo yung kutsilyo at hilahin niyo? Traditional ba? Hindi. Malalim. Ang taong gipit, kumakapit sa patalim, yun yung ibig sabihin na ang buhay niya ay nanganganib. Namimiligro. Sa patalim kasi, dalawa ang pwede mong kapuntahan. Either mamatay ka o ikaw ang makapatay. Kapag ikaw ay naghahangad ng isang bagay na akala mo na hindi kayang ibigay sa iyo ng Panginoon at kumapit ka sa isang bagay na akala mo yun ang magbibigay sa iyo ng pag-asa, may danger, mga kapatid. Hindi baling mahirap ako, basta kapiling ko ang Diyos sa buhay ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Aanuin ko ang lahat ng bagay, karanyaan ng buhay, kaginawahan ng buhay, kayamanan ng buhay, katanyagan ng buhay, kagwapuhan ng buhay at kagandahan ng buhay, kung ang Panginoon ay wala sa aking buhay. Para akong kumakapit sa isang patalim na ipinapain sa akin ng kaaway na sige, kumapit ka, humawa ka dyan. At pagkatapos mong humawa, committed ka na, wala kang magagawa. At pag nagbayad ka, sabi ng kaaway, ibinigay mo sa isang pagkain ang iyong credential, ang iyong prinsipyo, ang iyong paninindigan. Kaya mga kapatid, kaibigan, young people, mga matatanda, mga nakakabata at mga bata dito, huwag tayong kumapit sa alam natin na hindi natin kayang kumawala. Sa problema at kahirapan ng buhay, huwag niyong isipin na mahirap ang buhay. Itulog niya lang yan at manalangin ka. Bukas ng umaga, may bagong liwanag na naghihintay sa buhay mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Huwag tayong kumapit sa offer ng kaaway na panandalian lang tayo magliligaya. Huwag tayong kumapit sa offer ng ating kaaway na unahin natin ang mga bagay na gusto niya sa ating buhay. Isang pain sa buhay natin na tiyak na tayo ay mahuhulog sa isang patibong, mga kapatid, sa buhay natin. The God will waymaker. Ang Panginoon ay may karapatan na magbigay sa iyo ng sarili niya. Yung tinatawag natin na kapahamalaan upang i-manage niya ang buhay mo. Minsan, mga kapatid, nalulungkot ako. Dumating sa buhay po namin, napipili po kami ng isang bagay na mag-asawa. Regarding ito sa kalusugan ng aming anak. Likas sa tao na sinasabi natin na nanampalataya tayo, mga kapatid. Madaling sabihin ng pananampalataya, ngunit pag ikaw ay sinusubok na, hindi mo alam kung paano mo susolusyonan ang pananampalataya mo ayon sa sinasabi ng labi mo at dinidikta ng puso mo. Meron kaming pamimili hanggang sa ngayon. Tanging kaparaanan ng Diyos lamang ang nakakapagpangyari dito, mga kapatid. Napakahirap. Pero ang sabi ko kay wife, stop, listen. Manatili kang kumapit, huwag kang magobilihanan. Ang Diyos ang gagawa ng daan sa buhay natin. Ang Diyos ang gagawa ng daan sa bawat buhay niyo, mga kapatid. Kung kayo ay nalilito sa mga bagay na desisyon niyo sa buhay niyo, huwag niyong pangulahan ang kapamaraanan ng Diyos sa buhay niyo. Ipagkatiwala niyo sa Panginoon. Siya ang gagawa ng magandang liwanag at daan sa buhay niyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sinulusyonan ng Panginoon nung una ang aming mga kahilingan. Nag-success. Dahil sinunod po namin. Nag-stop kami, nag-listen kami, at nag-obey kami sa kalooban ng Diyos. At sabi ko, mga kapatid, pag ganun ang ginawa nyo, ipapagkaloob ng Diyos lahat ng pangangailangan nyo. And then, pag tinatawag natin kaparaanan talaga ng tao, mga kapatid, kapag tayo ay sinusubok na, mga kapatid,
Minsan napakahirap eh. Walang exempted dito mga kapatid sa pagsubok, sa kahirapan ng buhay, sa karamdaman, sa desisyon. Gigising ka isang umaga, ang lahat ng investment mo, nalulugi na. Gigising ka isang umaga, bubulagain ka ng isang malaking problema sa pamilya mo. At sasabihin, si ganito ay pumanaw na. At si ganito ay may cancer. At si ganito ay mawawala na. Napakahirap. Pero life is go on. May magagawa pa ba tayo pag tayo ay nagmormor? May magagawa po ba tayo? Kung tayo ay magrereklamo, wala na. Nandun na. Pasalamatan nyo na lang siya. Pero ang tao mga kapatid, kaya nawawendang ang pananampalataya niya, likas sa tao talaga yon. Kaya manatili tayo. Sister Glenny, kumapit sa ating Panginoon. Manatili kahit anong mangyari sa iyo sa trabaho, kahit anong mangyari sa iyo sa school, ipaglaban mo ang prinsipyo na kinamulatan mo, na itinuro sa iyo ng Panginoon sa sarili, sa kaparaanan ng Diyos na gusto niyang hubugin para sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. May time sa mga estudyante, magtatrabaho, sa mga may asawa, sa lahat dito. Ito ay mararanasan nyo. Ginagarantor ko yan sa inyo, ginagaranti ko, mararanasan nyo to. Hindi ngayon, hindi bukas, sa mga susunod na panahon at pagkakataon nyo sa buhay nyo. Na may mamili ka, kaparaanan Diyos at kaparaanan ng school, kaparaanan ng trabaho o kaparaanan ng negosyo. Mamimili ka. Meron tayong karapatan na mamili. Pero tiyakin nyo, mga kapatid, na ang pipiliin nyo ay hindi kayo kakapit sa isang patalim na kumunoy na hinuhulog ng kaaway o pinapain ng kaaway sa atin upang tayo ay makuha at singilin niya. Ang pinakamahirap sa buhay ng tao, yung isang bagay na commitment, kamukha sa eleksyon. Etong nakaraan na eleksyon, napakadumi ng ating eleksyon. Ang tao ay nabibili, nababayaran. Ang prinsipyo ay pinapagpalit sa isang linggong pagkain, sa isang buwan na pangako, sa isang taon na pangako. Ngunit ang prinsipyo ay pinapagpalit nila dahil may kapakinabangan. Ngunit hanggang saan? Hanggang saan ang pangako? Pag pinangakuan ka ng demonyo, hanggang saan ang pangako niya sa'yo? Sisiguraduhin nyo ba na hanggang mamatay kayo? Malalasap nyo ang ginhawa? Na pangako ng kaaway, pangako ng kapwa nyo, pangako ng kung sino, hanggang sa dulo ba ng buhay nyo? Kaya niyan tuparin ang pangako niya sa'yo? O sandali lang, kapag may kailangan siya lang nangako sa'yo, at pagkatapos ng makuha ang kanyang pangangailangan, iiwanan ka na at kawawa ka. Pag ibinigay mo ang lahat sa kanya. Kumapit ka sa isang patalim dahil hindi mo pinag-isipan. The God, our Maker, Waymaker, kaparaanan ng Diyos ang dapat natin sundin sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. May mga pain sa atin ng kaaway na papaginawahin niyang ating buhay, ipagpalit mo siya sa 1 kilong bigas, sa 1 bara ng ginto, sa 1 milyon, sa 2 milyon, at sa trilyon. Ngunit hanggang saan matatapos ang bawat ginhawa sa lapi na nalikom mo, posisyon na nakuha mo, katanyagan na nakuha mo, hanggang saan? Ang tao po ay mamamatay, siguradong mamamatay, at ang kakain sa kanya ay uod, na yung pinangakuan ay magiging uod lang itong ating katawan. Tingnan nyo ang ipin nyo mga kapatid, kapag ito ay nabulok. I'm sorry mga kapatid, medyo nakakadiri. Pag ito ay nabulok, mayaman ka man o mahirap ka man, kamukha mo man ang pinakamagandang artista sa mundo mga kapatid. Kapag nabulok ang bagay sa sarili mo, kahit gaano kakaganda,
mabaho pa rin ang amoy niyan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Walang nana, walang abscess na pag hindi nabulok ay mabango. Sasaludo ako sa ganong may mga itsura sa sarili na napakagwapo. Ang nana sa katawan ay amoy. Ano yung masarap na pabango? Lakos. O ano pang mga pabango na matataas? Ganun ba ang amoy ng nana? Hindi. Ako at ikaw, tayong lahat, mayaman, mahirap, may kapansanan, walang kapansanan, o anumang kinalalagyan nyo, kapag nabulok ang ipin nyo, hindi amoy pabango yan. Amoy kakaiba yan. Ganyan ba ang sarili na mamahalin nyo? Ganyan ba ang sarili na aalagaan nyo? Yung kabilang buhay ayaw natin pahalagaan, kinalilimutan natin. Kapag ang sarili natin ay nalalagay na sa kahihiyan, kahirapan, nag-aalala na tayo. Don't worry your tomorrow. Huwag kang mag-alala sa kinabukasan mo. Panginoon ang bahala sa iyo. Palakpakan po natin nating Panginoon. Salamat na lang mga kapatid. Talagang ang Diyos natin ay Diyos ng mahabagin. At kilala natin siya mga kapatid. And then number one natin topic is failures that become success. Yung ano ba yung failures mga kapatid sa pinakamalalim na Tagalog? Yung failures. Yung kabiguan, di ba? Tama ba ako? Correct if I'm wrong? Kabiguan. Yung hindi mo na-achieve. Gusto mong gumaradwe, ay gusto mong makapasa ng board exam sa PRC. Expected mo, papasa ka na nag-take ka ng board exam dahil yun yung inaasahan mo sa buhay mo na magiging source of income mo. Magiging kayamanan mo. At sinasabi natin ang pag-aaral ay kayamanan na hindi kayang kuhain at agawin sa iyo ng sino man. At kapag dumating ang exam sa PRC, ang board exam o board passer na tinatawag, expected mo sa sarili mo, ikaw ay papasa dahil mataas ang IQ level mo. Hindi lahat ng nag-e-exam sa PRC o sa board ay pumapasa. May minamalas dito sa term na ganon. May hindi pinapahalad. At pag ikaw ay bumaksak, isang malaking dagot na tawag doon ay pagsubok sa buhay. Failures. Ang una mong gagawin, kung ikaw ay hindi mananampalataya, sisisihin mong sarili mo. Babaksak ka sa pananaw mo. Hihina at minsan yung iba ay nagpapakamatay pa. Hindi lang sa pag-ibig, kapag nabibigo ay nagpapakamatay. Hindi lang sa mga bagay na mga kalungkutan sa buhay ng tao nagpapakamatay, maging sa mga adikain nila sa buhay nila. Dahil weak ang tao na sinanamantala ng kaaway sa ating buhay, yung pagiging weak natin. Dahil sa mga bagay na katanyagan, sa mga bagay na pleasure sa sarili, kaya tayo ay nagkakaroon ng mga ganong mga pangyayari sa buhay natin. Minsan pala, yung failures natin, nagiging way of success pala natin. Kapag ikaw ay nabigo sa pagmamahal, akala mo katapusan na ng buhay mo. Marami ng istorya sa buhay ng tao sa international, sa Pilipinas, o sa other part of the earth, na nabigo sa kanilang pagmamahal, ang kanilang binayad, ang kanilang buhay. Nagbigti, naglason, o anumang bagay, nagbaril. Dahil nabigo, akala nila, failures na sila. Ngunit niloloob sa buhay natin ng ating Panginoon ang tayo ay mabigo para makita natin na hindi tayo perfect sa harapan ng Diyos at sa sarili nyo. Niloloob minsan ng Panginoon ang pagiging failures nyo, mga kapatid. Brother Jose, Bayamani, niloloob minsan na napifailure sa'yo dahil may kalooban ng Diyos. Ang marunong tumanggap ng pagkatalo
Anong tawag doon, mga kapatid? Gentleman. Ang hindi marunong tumanggap ng pagkatalo, ito yung policeman. Saan kayo doon, mga kapatid? Sa gentleman ako. Kapag ako ay natalo sa anumang labanan, larangan, natalo ako, ngayon lang. May another game pa. May another time at another year at another opportunity pa akong lalabanan. Don't lose your hope kapag ikaw ay natalo. Let's fight again. Lumaban tayo ulit. Ganyan sa buhay ng tao, mga kapatid, sa buhay ng Kristiyano. Kapag ikaw ay natalo, hindi ka talo. Magiging talo ka, mga kapatid, kung ikaw ay lalayo at makakalimot sa ating Panginoon at magbabackslide at kakalimutan ng Diyos. Ikaw ang talo. Hindi ka gentleman. Hindi ka matalino. Ikaw ay pulis na tao. Ikaw ay mangmang na tao kapag ikaw ay nagpa-apekto sa larangan ng pagiging talo mo sa buhay. Continuous ang buhay ng tao, mga kapatid, sa lahat ng bagay. Ano man yan, kahirapan man ng buhay yan, hanggang ngayon, kung hindi ka kakayod, hindi ka magtatrabaho, hindi ka maghahanap ng pagkakakitaan, hindi ka kakain. Kaya napakahirap umasa, lalo na, mga kapatid, sa mga taong alam mong makakatulong sa iyo. At pagkatapos mong asahan sila at ikaw ay lumapit, nagkaroon ka ng failures. Madidemoralize ang sarili mo. At ang sasabihin mo, ganito ba talaga? Ganyan ba talaga sila? Kapag wala na ako, wala na rin akong kwenta sa kanila. Pag wala na akong maibigay, hindi na nila ako tutulungan. Kapag wala na akong lakas, hindi na nila ako isasama. Kapag wala na akong ganito, hindi na ako kakailanganin. Ganyan ang tao, mga kapatid. Do not expect sa tao. Kaya nga, looking unto Jesus, the author and finisher ng ating pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. May mga failures talaga. Hirap. Hirap yung failures natin. Minsan nga sa mag-boyfriend, may failures dyan eh. Pero ang failures na yan, sinusubok kayo ng panahon. Kasi later on, pag kayo na, pag hindi kayo dumanas ng failures at puro ginhawa lang sa buhay at dinanas nyo in time na kasal na kayo, baka mauwi sa paghiwalayan, baka mauwi sa pagpapatayan ang isang magandang pagmamahalan na hindi nahubog sa isang bagay na failure sa kanilang buhay. Nagkakaroon pala ng magandang resulta ang failures, yung mga kabiguan natin, yung mga pagsubok natin. Pinapalitan pala ng Diyos yan ng tagumpay, ng success, ng kaginawahan, salungat sa inyong isip na pag kayo ay na-failure sa ang hinahanap nyo ay katapusan na ng buhay nyo. Hinahanap nyo ay lumayo sa Diyos. Pag hindi kayo tinugon ng Panginoon sa pinanalangin nyo, ang hinahanap nyo, panunumbat sa harapan ng Diyos. Paghahangad ng bagay na gusto niya lang ibibigay sa inyo once na kailangan nyo. Hindi na kayo marunong tumanggap ng failures. In the good time, in the bad time, pasalamatan nyo ang Panginoon sa buhay nyo, good or bad. Mga bad moments, mga sad moment, mga karamdaman, be thankful sa ating Panginoon. Hintayin nyo sa dulo, mayroon niyang good result sa buhay natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Then, pakibasa ni Esther Yes, ang Isaiah 43 verse 19, ay Isaiah 40:31. Isaiah 40:31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh.
Lilipad sila na tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Praise God. Yan yung nagtitiwala sa Panginoon. Tingnan niya pa lang dito, may pagsubok na. May hamon na ng buhay. Kaya nga, yung inilustrasyon kong agila, kapag sila ay namumblema sa kanilang buhay, at sa tingin nila, na hindi na nila kayang lumaban sa lakas ng pressure, sa lakas ng hangin na kanilang kinakaharap sa taas sa impapawid. At sa tingin nila na sila lang ang mag-isa, na wala na sa kanilang umaagapay, wala na sa kanyang tumutulong. At sa tingin niya yung bagwis niya, hindi na kayang umangat. Hindi siya susuko. Hindi niya sasabihin, ayaw ko na. Hindi niya sasabihin, wala nang kwenta ang lahat. Ayaw ko nang mabuhay. Hindi na ako lilipad. Hindi na ako magpapatuloy sa laban ng buhay. Hindi ko na ipagpapatuloy ang adikain kong sa pinakamataas at pinakamataas na dako sa impapawid ang aking maabot. Dahil ang agila, ang goal niya sa buhay niya, the highest place. Mataas na tugayog sa impapawid. Na walang pwedeng makaabot, kumuha ng ganong pwesto kung hindi siya lang. May time din na nangihina ang agila. May time din na nalulos ang kanyang lakas at pananampalataya sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi siya titigil at hindi siya susukong, mga kapatid. Ang gagawin ng agila, mga kapatid, hahanap siya ng isang kanyang lakas. Hindi sa pamamagitan ng kapwa niya agila, hindi sa pamamagitan ng kapwa niya ibon, hindi sa lahat ng nakikita niya siya kukuha ng lakas. Pupunta siya sa kuweba na sa tingin niya na doon siya magkakaroon ng peace of mind. Salungat, di ba? From the top to the deep, sa ilalim. Hindi siya sa ground. Sa pinakamalalim naman siya na kuweba pupunta, na hindi kayang abutin ng sinumang tao. Yun ang gusto niya. Baligtad talagang ang ano ng agila, pananaw niya. Kapag siya ay malakas, the highest. Pag siya naman ay nangihina, idadaw niya ang sarili niya sa pinakailalim na kung saan walang ingay. Upang siya ay magpalakas, mga kapatid, humingi ng lakas. At pagkatapos niyang lumakas, pagkatapos niyang tanggalin ang kanyang mga balahibo, at hintayin niya ang panibago niyang bagwis, mga kapatid, na kanyang hinihintay, na kanyang pinapatubo sa tamang panahon. Muling sasabihin niya sa sarili niya, another fight in my life. Minsan, mga kapatid, sa buhay natin, punong-puno tayo ng pagsubok. Ang hirap. Wala sa inyo, mga kapatid, dito na bawat isa sa inyo na walang pagsubok. Minsan, to the point na ang bigat na ng paa nyo pumunta sa simbahan. Early in the morning, Sunday, may kalaban kayo, spiritual battle. Para bang hindi na nagiging mahalaga sa inyo ang gawain ng Panginoon dahil napapalitan na ng mga bagay na interest sa mga ginagawa nyo na kayo lang ang nakakaalam. Sa akin, sa iyo, at sa ating lahat, sa atin at sa bawat isa sa inyo. Lahat po ay nararamdaman to. Minsan, ang bigat ng damdamin nyo. Minsan, wala nang 25% na lang ang natitira dahil ang tawag doon ay mandatory na lang. Mandatory. Kinakailangan na lang akong pumunta sa simbahan dahil nakakahiya. Anong sasabihin nila? Bakit kaya hindi nagsimba si brother? Hindi nagsimba si sister?
yun na lang. Pero yung lalim, determinasyon, first love, paglalambing sa Diyos, yung maramdaman nyo siya, 20% na lang. 80% ang nawawala, nakahumaling sa bagay na ibinibigay at pain ng kaaway sa ating katawan. Hindi ko alam kung ano yun, mga kapatid. Kayo ang nakakaalam kung anong ang meron sa katawan nyo na nagpapahiwalay sa ating Panginoon. Na bakit 20 o 10% na lang ang naiiwanan nyo. Be strong in the Lord. Kumapit tayo sa ating Panginoon. At sinisigurado ko, mga kapatid, katulad sa isang agila, na muli kayong lalakas. Papalitan ng Diyos ang inyong pananampalataya ng masigit na pananampalataya nung nakilala nyo siya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Minsan, ang first love natin sa ating Panginoon, I sad to say sorry. Nakakalungkot kong sasabihin na minsan po ay nawawala. Nasaan na? Nandyan pa ba ang first love nyo sa ating Panginoon? O kaparaanan na lang ng puso nyo ang natitira dyan? Hindi ka pamaraanan ng Diyos nang mula nyo siyang namaal, nang mula nyo siyang minahal at nakilala nyo ang kaparaanan na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Kaparaanan po pa ba ng Diyos ang nasa ating mga puso? O kaparaanan na ng mga bagay na narito sa mundo? Huwag tayong kakapit sa patalim. Natiyak na tayo ay masusugatan at mamamatay. Maaring tayo ay mamatay o ikaw ang makamatay kapag ikaw ay kumapit sa patalim na sa tingin mong maganda at doon ka mahuhumaling. Check yourself. Are you connected sa ating Panginoon? Bukas pa ba ang wifi nyo? Wifi ng puso nyo? Open pa ba ang wifi ng puso nyo? O ilang ano yan? Ilang 5G ba yan? Yung wifi ng puso nyo? 3G ba yan? O wala ng G yan? Nasaan na ang wifi ng ating puso? Check yourself. Baka wifi na lang ng internet, lagi ang nasa inyong puso. Pero yung wifi to the heaven, in heaven, wala na. Ang Panginoon nalulungkot dahil wifi na ng mundo ang nakikita niya sa bawat puso ng tao. Hindi wifi galing sa langit. Siguro pag pinataas ko ang Bible sa inyo, walang tataas. Swerte ka kapag tinaas mo ang Bible. Traditional. Pero yan ang gusto ng Diyos. Ang salita ng Panginoon ngayon ay nasa mga cellphone na. May isang kwento nga akong narinig, ipinataas ang Bible. Taas lahat ng mga Bible. Sige nga, taas ang mga Bible sa atin dito. Taas. Konti lang, no? Okay. Taas naman yung may mga cellphone. Wala, lahat. Lahat. Sino nakakipad na cellphone? Ako lang. Walang nakakipad. Buti na lang, hindi kayo nakakipad. Kasi magiging dahilan nyo, dadala ko ng Bible kasi hindi ko ma-input ang Bible doon sa keypad. Buti na lang, touchscreen ng cellphone mo, Mr. Glenny. Kasi wala kang reason para magdala ka ng Bible. Dahil magdadala ka ng Bible, dahil keypad lang. Minsan, ini-input ang salita ng Diyos ngayon sa modern technology.
Yung traditional na mamahalin nyo, ilalagay nyo sa dibdib ang Bible. Pag nilayan nyo, babasahin nyo word for word. I sad to say, sorry, wala na. Nandun pa ba ang first love? Kapag binigyan ka ng love letter, Sir Glenn, binigyan ka ba ng love letter ng boyfriend mo? Sagot. Binigyan ka? Nakakalungkot siya eh. Susunod, humingi ka ng love letter, ha? Wag lang yung isinesend kasi walang lakas ng loob yun. Alam niyo ba mga kapatid, yung nagsasend ng I love you na sa cellphone, walang lakas ng loob. Patunayan nyo, sabihin yung heart to heart. Isulat nyo sa papel, ibigay nyo. May effort. Ibibigay nyo mismo sa Kanya. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Effort. Ngayon, effortless na. Dahil sa modern technology na hindi nyo ba alam, isang patalim na kinakapitan natin na sa tingin natin maganda, pero may danger. Be wise like a serpent. Mapagbantay tayo mga kapatid sa modus operandi ng ating kaaway na nasa higit na panahon sa panahon na natin ngayon. May mga modus, tingnan nyo mga kapatid, ang mga swindler, magpapakita ba yan sa inyo ng kasamaang ugali, kagaspangang ugali? Lahat ng sasabihin yan, puro kagandahang loob. Walang nagbalat kayo, Brother Alex, na nagbalat kayo. Ay, hindi nagbalat kayo. Lahat yan nagbalat kayo. Ang lalim ng Tagalog, no? Alin yung nagbalat kayo, mga kapatid? Alam niyo yung nyango? Yung pag tumapat siya sa isang bagay, parehas ng kulay. Ay, ito na lang, yung pinaka balimbing. Unyango. Ibig sabihin ng unyango, kung anong kulay yung dinidikitan niya, ganun din siya. Huwag tayo maging unyango sa ating paglilingkod sa Panginoon. Na kapag tayo ay nandito, wala na. Ganun na rin ang kulay natin. Magkaroon tayo ng distinguish kung sino ka. Ano naman ngayon kung losyang ka? Ano naman ngayon kung ganito ginagawa mo? Hindi ka yung paepal. Di ba? Ano naman ngayon? Basta may Christ life ka. Basta namumuhay ka na, ang Panginoon, ang first love mo sa buhay mo. Nawawala ang first love natin sa ating Panginoon dahil sa moral na ibinabato ng kaaway, dahil gusto niya sirain ang moral ng bawat Kristiyano sa pamamagitan ng sosyal na mga pananaw. Punta tayo ng coffee shop. Saan tayo punta? Ano yung sikat na coffee shop? Starbucks. Nagsalita yung iba, bakit ganor? Ano, tama ba ako? Ano ba yan? Mga term ngayon? Ay, honsim? Pa-charming! Ikaw naman, di ba? Nasa coffee shop kayo. Nawala na yung praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sumunod ka na. Dahil mawawala yung accent mo, hindi ka magiging in. Ano naman ngayon kung hindi ka maging in? Basta may Christ life ka. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi nyo ba alam, ang Panginoon nalulungkot kapag hindi nyo siya minamanifest sa maliliit na bagay? Nasa coffee shop, nasa Red Ribbon, o kaya nasa matataas na Shakey's, o kaya sa matataas na kainan, o mga sosyal. Nakikita mo, puro sosyal ang mga sinasabi. Ikaw na ilaw na tinawag ng Panginoon upang magkaroon ng kapahayagan ang salita ng Panginoon. Ikaw ang maging ilaw. I-correct mo sila padahan-dahan. At kakitaan sa iyo ang bunga ng Espiritu na nais ng Panginoon sa bawat buhay natin. Palapakan po natin ang ating Panginoon.
I'm very sorry mga kapatid sa aking pangangaral sa inyo na medyo masakit. Pero we need to cooperate. Dahil ang topic ko rito, the God, our maker, way maker. Kaparaanan ng Diyos. Ang kaparaanan ng Diyos salungat sa pagiging tao niyo mga kapatid. Salungat sa kinigisnan natin sa mundong ito na tayo ay naging tao. Likas sa tao ang Ako. Lagi siya ang bida. Lagi siya ang gusto niyang nakikita. Kaparaanan ng tao yan. Ang kaparaanan ng Diyos, pagtatago ng mga bagay na talento mo, na kayabangan lang yung nagiging cause sa harapan ng Panginoon. Katalinuhan na hindi nagmumula sa Panginoon ang meron sa mundong ito. Itong last ngang eleksyon, nalulungkot ako pero wala akong magawa. Pag tinitingnan ko ang mga stand nila, piniplease nila yung sarili. Kailangan nilang gawin yon para ang tao ay makuha nila. Kapag hindi ko sinabi na ako ay doktor, hindi ako abogado, hindi ako engineer, hindi ako cum laude, hindi ako makikilala. Kayabangan. Kapag ikaw ay kakandidato, kailangan mong itaas ang sarili mo. Masisisi niyo ba sila mga kapatid? Hindi. Hindi kaparaanan ng Diyos ang meron sa kanila. Kaparaanan ng taong pag-iisip at dito lang paghahangad ng posisyon. Ang posisyon natin na kaparaanan ng Diyos ay nandun sa kabilang buhay na hindi natin minamanifest kung anong kakayanan. Humble heart, humble spirit. Laging ang Panginoon ang nauuna sa ating buhay. Laging ang Panginoon ang sentro ng lahat ng ating sinasabi. Laging ang pagpapakumbaba sa ating puso ang ating sinasabi sa pulpito. Siguro pag sinabi ko sa inyo sasabihin ko sa inyo, ako'y magandang utog. Ang yabang ko, hindi na kayo mabebless sa akin. Kaparaanan ng tao yon. Pwede kong sabihin nyo sa mga club, kaparaanan ng tao yun. Dahil pag sinabi ko doon ang maka-Diyos, wala silang appetite. Dahil kaparaanan ng tao yun. You see? Magiging unyango ka ba? Sasabihin mo ba yon? Ikaw ay lingkod ng Diyos. Kapag ikaw ay nasa isang bagay na alam mong yun ang ginagawa nila, magbabago ba ang isip mo? Magbabago ba ang pananalita mo? Mag-iiba ba ang pananaw mo? Sabihin nyo sa sarili nyo, hindi. Sige, sabihin nyo mga kapatid, hindi. Patunayan nyo yan mga kapatid. Susubukin kayo sa pamamagitan ng pagsasabi nyo na hindi. Hanggang saan ang labanan? Be strong in the Lord always. Kung ano ka sa church, inside, outside, indoor, outdoor, outing, o walang outing, is the same. Si Sister Glennie na may humble heart, humble spirit, na nagninil down sa ating Panginoon. At ang bugang bibig niya ay, Lord, salamat. Panginoon, pangunahan mo ko. I-bless mo ang bawat taong makakausap ko. Maging good influence ako. Maging good input ako sa kanila. Lord, use me. At sabi naman ng kaaway, baguhin mo accent mo, nakakaya ka, hindi ka in. Tama ba? Correct if I wrong. Tama ba?
Pero kapag ikaw ay lumayo, nawawala na ang first love mo, 25% na lang ang natitirang pagmamahal mo sa Panginoon. Yung 75%, katulad mo ay isang balimbing na doble kara ang muka. Pag humarap siya, it's the same. Pag humarap siya, parehas. Huwag tayo maging unyangot balimbing sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. One side lang sa buhay ng tao. Left, right. Straight, straight lang. Left, left lang. Right, right lang. Huwag mo nang punta ka sa left, punta ka sa right, magulo ang buhay. Kung ano ka ngayon, stand. And then, pakibasa ni Sister Ye ang kwento ng isang ng isang footprints in the sand sa aking pagtatapos. Tinanong ko tuloy si Jesus, sabi mo, samahan mo ako kapag tinanggap kita? Bakit parang ako lamang ang naglalakad sa panahong ako'y may kabigatan? Sumagot si Lord, pinakamamahal kong anak, hindi kita pinabayaan. Sa panahon ng sakit at hirap, sa panahong tila isa lamang ang bakas ng naglalakad, yun ang panahong binubuhat kita. Amen. Praise God. Minsan sa buhay niyo mga kapatid, yung kagalina, yung intro ko, yung karagatan. Ang buhay ng tao ay katulad sa isang karagatan, isang paglangoy, na hindi mo alam kung hanggang matatapos ang languyin mo sa karagatan, Brother Alex. Buti pa ang swimming pool. Pag lumangoy ka kahit magbalik-balik ka, may hangganan Ang ilog, tumalon ka rito, merong end dyan. Wag lang yung diretso, dahil medyo may end dyan, pero malayo. Ang karagatan, subukan mong lumangoy. Wala siyang end. Ang hirap maglakbay sa karagatan. Ang hirap din lumakad sa buhangin na alam mong may kasama ka. Naiinitan ang paa mo. Dumadanas ka ng sakit kung ikaw ay nakapaa. Nakakaranas ka ng tibo ng bawat bato na naapakan mo. Ayon sa kwento, na nag-inip ang isang taong ito, na ang saya-saya niya sa kanyang buhay. Walang problema. Masaya ang lahat. Kasama niya ang Panginoon. At nagulat din siya na akala niya sa buhay niya na yung saya, ginhawa, kayamanan, lahat ng gustuhin niya, nakuha niya. Lahat ng naisin niya ay narating niya. Lahat ng gusto niyang puntahan ay narating niya. Isang umaga, nagising siya na wala na sa kanya ang lahat. Wala na ang tinatangkilik niya na nagpapasaya sa kanya. At ang sabi niya sa kanyang sarili, ganyan ka ba, Lord? Di ba ang saya-saya natin? Bakit mo ko iniwanan? Bakit nasaan ka na ngayon? Nawala lahat. Yung pinaghirapan kong pera, yung pinaghirapan kong posisyon, yung pinaghirapan kong pag-aaral, yung pinaghirapan kong investment, yung bahay na itinayo ko, yung pinangarap ko na magkaroon ako ng magandang kinabukasan sa buhay. Yung mga bagay na tinatangkilik ko na nagpapasaya sa akin, nawala. Ang sabi mo sa akin, magiging masaya ako sa piling mo. Nasaan ka, Lord? Bakit ngayon naghihirap ako? Nagsasakripisyo ako. Dumadanas ako ng karamdaman. Dumadanas ako ng kabiguan. Tapat ako. Bakit nasaan? Nasaan na, Panginoon?
Bakit trabaho ko ng trabaho, simba ako ng simba ng linggo, at tinakutan natin sa gawain mo? Bakit kung hindi ako magtrabaho, hindi ako kakain? Kung hindi ako pumasok at malate ako, mumurayon ako ng aking amo na masakit sa akin. Nilalait pa ako. Nasaan ka, Lord? Yung trabaho ko na nag-iisa na lang, sinulsulan pa ng aking ka-office mate. Masyadong sip-sip sa amo, natanggal pa ako, o kaya muntikan pa akong paalisin, o ako pa ang nawala doon sa ganong posisyon, na antalang tama ang ginagawa ko, pagtulong sa kumpanya. Nasaan ka, Lord? Bakit yung alam kong gawin na tama, yung ibinigay ko pa yung pera ko na itinulong ko sa aking kapwa, nangungutang, yung dapat para sa anak ko, pinautang ko, bakit ngayon hindi nagbayad sa akin? Di ba sabi mo, pag tinulungan ko ang tao, babalik mo sa akin? Bakit ngayon kailangan ko, Lord? Wala. Sumunod ako sa magandang layunin, hangarin, at adikain mo, Panginoon. Nasaan? Di ka sa tao yun, mga kapatid. Lord, nasaan ka? Bakit ang nakikita ko yata ay yabag ko na lang? Dati masaya akong binubuhat mo, Lord. Dati masaya tayong magkasama. Hindi mo ko pinapabayaan. Bakit yung nakikita ko ngayon sa oras ng problema ko, isa na lang? Ganyan ka ba, Panginoon? Iniiwanan mo ko sa kabila ng pagtatapat ko, sa kabila ng pagsusubikap ko, sa kabila ng pagnanais ko na maglingkod sa iyo, ibigay ko ang buhay ko lahat. At ang first love ko ay manatili sa iyo. Ganito pa ang dadanasin ko, Panginoon, iwanan mo pa ako. Nagkakamali tayo, mga kapatid. Question ng taong mapaghanap. At question ng taong nag-i-enjoy lang kapag maganda ang kanyang kinalalagyan sa buhay. Question yun ng mga taong hindi dumadanas sa tunay na kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. At pagkatapos nating laitin ng Panginoon, sumbatan at hanapan ng ating Panginoon, hindi magagalit ang Diyos. At ang sasabihin niya, anak, huwag mong sabihin yan. Kahit sinabi mo yan, tingnan mo, hindi mo ba alam? Ang footprints na yan ay hindi sa'yo. Sa akin yan. Alam kong hindi mo na kaya ang problema mo. Alam kong hindi mo na kaya ang lahat na sa buhay mo. Surrender ka na. Kaya kita binuhat. Huwag kang magrereklamo. I love you so much, my son. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon, mga kapatid. Nabigo ka man, wala ka man ngayon. Ang hirap-hirap man ng buhay natin. Huwag ka mainip. Magsumikap ka lang. Gagawa ang Diyos sa buhay mo ng daan, higit sa kapamaraanan mo. Kung hindi sa kapamaraanan ng Diyos na gusto niyang mangyari sa buhay mo, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magpakatapat tayo sa ating Panginoon. Magmanifest ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Itayo natin ang ating sinimunang pananampalataya, hindi lang dito sa loob ng simbahan. Kung hindi kapag tayo ay lalabas, tayo ay makikipaghalubilo sa hindi nating kauri, tayo ay maging example at isang magandang waran na lingkod ng Diyos, na kailanman ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nawawala sa ating pagiging tao. Mga lingkod ng Diyos, lalo na sa panahong ito, marami na tayong sign, marami na tayong sinyales na nakikita. Magulat kayo, matakot kayo ngayon, mga kapatid. The more na maraming sinyales, namamanhid ang puso ng tao. 200% kung sasabihin sa inyo, mga kapatid, ang panahon natin ngayon ay lalayo sa Diyos. Pangako niya yan. Nasusulat yan sa salita ng Panginoon. Ang puso ng tao ay unti-unting titigas at lalayo sa Diyos sa huling mga araw
na natitira sa ating buhay. Ang mga mabubuti, ang may mga may magandang hangarin na nanatili. Yung mga taong mabubuti ngayon nagpapakabuti. Yung taong mga masasama ngayon nagpapakasama. Dahil yan ang nasusulat na dapat natin bantayan. Ewan ko lang kung gaano katotoo ngayon, mga kapatid, yung ilustrasyon ko. May wifi pa ba sa ating puso ang ating Panginoon? O wifi na lang ng internet ang andyan sa inyong puso? Na everyday, you brush it, binabrowsing kayo. Pumipintig yung puso nyo sa bawat nakikita nyo. Pag nakakita kayo ng ganyan, very excited. Nasaan ang ating first love? Nasa wifi ba ng mundo? O nasa wifi ba ng kalangitan? Check yourself. Ano ang matimbang sa dalawang wifi, connection, connectivity, access, technology ba ng makalangit o technology ng makamundo? Check your heart. Wi-Fi ba ng mundo o Wi-Fi ng langit? Ilang percent ang pag-grade nyo sa inyong puso? The trials that become blessings. Ang mga problema ay nagiging blessings natin. Huwag kayong matakot sa mga problema. Magiging blessings yan. At hindi ko lang alam kung gaano katotoo ngayon yung sinasabi sa social media na at ang wifi ay mawawala na o yung internet ay mawawala na. Hindi ko lang alam kung gaano ka legit ang ganong issue sa panahong ito. Kapag nawala na ang wifi, ang lahat ng ating mga komunikasyon ay mapapara sila. Madi-disable. Paano na? At pag nawala na rin ang wifi galing sa langit, nanlamig na ang puso ng tao. Ang bawat salita ng Diyos na babanggitin ko ay isang tinig na lang na wala ng halaga. Dahil pinutol na din ng Diyos ang koneksyon. Ano pa ang pagiging tao ng tao? Saan uuwi? Saan magwawakas ang buhay nyo? Buhay natin. Kapag nawala na lahat ang mga bagay na nagpapasaya sa inyo, ano pa ang kahulugan ng buhay? Ngunit kung ang ating Panginoon, ang dati nating first love, nung una nating siyang makilala, hanggang tumanda tayo, ay first love pa natin ngayon. Ang lahat sa buhay natin ay masaya. Agawin man ng mundo ng kaligayahan sa mga bagay na nakikita ng mga mata nyo, nagiging vitamin sa mundong ito yung wifi. Agresibo ang mga kabataan, mga bata pa lang, grabe. Si Andy nga, yung anak ko, parang may klepto na hindi siya mapakali. Makita niya lang yung cellphone. 75% sa buhay niya gagalaw dahil sa technology. Nakakalungkot sa patalim na ipinapain sa atin ng kaaway. Sa isang pahiram na kaligayahan na hindi natin hanggang saan kung hanggang kailan ito magtatapos. Pakakaingat tayo mga kapatid. Maging ako, kayo, at tayong lahat. Huwag tayong manghinawa na maglingkod sa Diyos. Huwag natin isipin
na nakakapagod pumunta sa simbahan. Huwag natin isipin na nakakapagod manalangin, magsumikap sa gawain ng Diyos. Saan ka magsusumikap? Sa gawain ng makamundo? Saan mo ibibigay ang buhay mo? Sa pagpapayaman? Panloloko ng tao? Pagsasalita ng pangit? Pag-i-enjoy sa mga moral, bad moral? Yung moral, ano natin ngayon, yung word moral recovery natin, ang hirap nang ibalik. Saan ka? Saan ka doon? Ang pagiging tao natin, mga kapatid, tunay na magiging tao yan at magiging magpapakatao kayo, yung moral nyo, itataas nyo. Ano ang nagpapataas ng moral ng tao? Kayamanan, ginto? Milyon? Negosyo? Hindi. Ang nagpapataas ng moral ng tao, igalang niya ang kanyang sarili at maging kaaya-aya ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Na hindi niya bababuyin ang kanyang sarili. Hindi niya sisirain ang kanyang sarili. Kung hindi, ito ay kanyang papahalagahan. Pwedeng and the last, ang Matthew 11:28 to 30, Sister Ye. Tamahin po natin ang Espiritu ng Panginoon. 11:28 to 30. 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sa 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa mga hindi nakakaintindi ang pamatok ng Diyos, ang katwiran niya, ang salita niya, pasanin natin. Ano ba yung pagpasa? Literal bang bubuhatin niyo? Ang pagpasa ay isang responsibility. Hindi yung di ba? Papasanin niyo. Yung wag yung tingnan niya, binuhat niyo lang. Pag binuhat yung isang bagay, may responsibility kayo dyan. Pag kinarga ko ang isang tao, ang isang baby, may responsibility ako dyan na kailangan handle with care. Kapag wala akong responsibility, maaring akong makapatay ng tao. Mapatay ko ang baby dahil binitawan ko, nakasalalay ang buhay ng baby sa aking mga kamay. Na kapag ito ay binitawan ko, sa isang iglap, mawawala ang buhay niya. Ang pamatok ng Diyos ay isang responsibility. Magaang. Napakainam. Mga kapatid, ang Matthew 11:28 mula noon hanggang ngayon at hanggang sa ating kamatayan at sa darating pang panahon at generation. Matthew 11:28 is Matthew 11:28 na. Lumapit ka, my son. Hindi niya sinabi na siya ang lalapit sa inyo. Lumapit ka. Maaring pag lumapit sa iyo ang Diyos, magulat ka. Magalang ang Diyos. Hindi ka niya pipilitin kung ayaw mong magtapat sa Kanya. Hindi ka niya paparusahan kung ayaw mong magsabi ng Kanyang katwiran. Ayaw mong mamuhay ng may kabanalan. Hindi ka niya papatayin. Kaya nga hindi siya lalapit sa iyo eh. Maaring pag siya ang lumapit sa iyo, magulat ka sa ginagawa mo. Ikaw ang lalapit sa Kanya kapag pagod ka na sa pakipaglaro mo sa mundo at wala ka na magawa. Lumapit ka sa Diyos.
papalitan niya ang kapagudan mo ng kapahingahan. Sa dulo ng buhay natin, ang tunay nating lapitan ay ating Panginoon. At ipapapasan ng Diyos ang responsibility. Hindi niya ito binuhat para sa iyo. Ang sabi niya, pasanin mo. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, hindi konsentidor ang Panginoon. Bibigyan ka niya ng kapahingahan, pero kailangan sumunod ka sa instruction ng ating Panginoon. Pasanin mo ang pamatok niya. Wala rin kwenta kung lalapit ka at hindi ka susunod sa Panginoon. Walang kwenta lahat ng ginagawa mo. Dahil ang tunay na pamatok ng Panginoon ay may pagsunod, pagtanggap, at determinasyon sa sarili. Pwede po ba tayong magsitayo, mga kapatid? Hallelujah. Pwede po ba natin iyoko ang ating ulo sa ating Panginoon? Napakasarap damihin ang salita ng Diyos na nagpapalakas sa atin. The God, our Waymaker. The God Waymaker. Kaparaanan ng Diyos kung bakit ka narito. Kaparaanan ng Diyos kung bakit ka nagbubuhay. Kaparaanan ng Diyos kung bakit ka umiiyak. At kaparaanan ng Diyos kung bakit nagkapapatuloy ka at nabubuhay ka sa mundong ito, mga kapatid. Nasaan na ang wifi ng connectivity mo ngayon? Ilang percent ba ang sa mundo at ilang percent ba ang sa heaven? Ilang percent ba ang sa sarili mo at ilang percent ba ang ibinibigay mo para sa Panginoon? At kailan ka ba iniwanan ng Diyos? Tingnan niyo, mga kapatid, kailan ba kayo iniwanan ng Diyos? Sa tingin niya pag wala kayong makain, iniwanan kayo ng Diyos? Sa tingin niya pag may karamdaman kayo, iniwanan kayo ng Diyos? Sa tingin niya pag kayo ay nabigo, iniwanan kayo ng Diyos? Sa tingin niyo kapag hindi na nakuha ang mga bagay na gusto niyo sa inyong buhay, na kaligayahan niyo, iniwanan kayo ng Diyos? Doon niyo ba masasabing iniwanan tayo ng Diyos? Kapag mga bagay na hindi na tayo sumasaya, lahat tayo ay malungkot na, iniwanan. Sa tingin natin, iniwanan tayo ng Diyos. Hindi tayo iniwanan ng Diyos. May gusto lang siyang ipakita sa inyo. At may gusto lang siyang iparealize sa inyo. At may gusto lang siyang ipaintindi sa inyo. Ang kaparaanan ng pagiging tao ay hindi nyo kaparaanan. Ang kaparaanan ng Diyos ang gusto niya sa ating buhay. Kung bigo ka man ngayon, huwag mong ituring na kabiguan mo yan. Kung mahirap ka man ngayon, huwag mong ituring na kahirapan mo yan. Magsumikap ka. I-bless ka ng Diyos. Gawin mo ang lahat sa buhay mo. Pagpapalay ka ng Diyos. Matatapos din yan sa buhay mo. Matatapos ang kahirapan. Matatapos ang lahat sa buhay mo. Sumunod ka lang. Ayon sa nasa ng iyong puso. Wala ka rin naman magagawa kung hindi ka susunod sa Diyos. Dalawa lang ang buhay natin sa mundong ito. Mamuhay ka sa kasamaan at mabuhay ka sa kabutihan. Pili. Mamuhay ka sa kasamaan o mamuhay ka sa kabutihan. Ano ba ang maibibigay mo sa ating Panginoon? Sasabihin mo ba sa ating Panginoon na mahal kita? Mahal na mahal kita? Gaano katotoo ang pagmamahal mo sa ating Panginoon? Where is your first love? Where is your commitment? Nasaan? Patunayan mo yan sa pamamagitan ng pagsasabi mo at pagsunod mo sa Kanya. Pwede bang itaas natin ating kamay sa ating Panginoon?
nalulugod ang Diyos sa atin kapag tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Lahat, ito mga kapatid, ang Lordship. Lahat sa buhay niyo, mga kapatid, ay may hangganan. Ang kasayahan, may kalungkutan. Ang buhay, may kamatayan. Ang kayamanan, may kabiguan, may paghihirap. Walang nananatili. Walang nananatili ang edad niya ngayon. Edad ng pagiging bata at malakas. Lahat tayo ay mawawala. Lahat tayo ay kukupas, puputi ang buhok, manlalabo ang mata, magkakaroon ng sakit. Wala sa atin invisible man. Wala sa atin incredible hope. Wala sa ating nananatiling malakas. Let us enjoy kung ano ba yung naiiwanan sa buhay mo. I-enjoy mo sa kabutihan, sa pagmamahal sa pamilya mo, sa paglilingkod sa Diyos. I-enjoy mo. Dahil kapag kinuha na yan ng pagkakataon at panahon, hindi mo na malalasap ang buhay na narito. Ang buhay na walang hanggan naman ang iyong haharapin. Wi-Fi in heaven o Wi-Fi in earth? Ano po ba ang Wi-Fi connection natin? Check-in po natin. Gaano po ba kalakas ang signal ng Diyos sa puso nyo, sa buhay nyo, sa ginagawa nyo? At gaano po ba kalakas ang signal ng mundo sa buhay nyo, sa ginagawa nyo? Brother Alex? Brother Alex? Salamat, Brother Alex. Lumapit tayo mga kapatid sa ating Panginoon. Napakaganda ng kanyang mensahe. Pinalalahanan tayong lahat na magpakatatag, magpakatapang sa lahat ng ating dinanas sa ating buhay, lalo na sa panahon ngayon. Kahit kailan di tayo iniwan ng Diyos. Lumapit tayo, dami natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Awitin natin, kailan ka iniwan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos. Hallelujah!